Alam nyo, nakakapagod na nga, sabi ko 9 years na. Kaya ang gusto kong tulungan yung mga taong gustong tulungan na kanilang sarili. Halimbawa bukas, gaano karami Pilipino nakikinig ngayon? Gaano karami security guard, tricycle drivers, taxi drivers? Alam mo, naglabas ako ng memo sa mga kumpanya ko. Sabi ko, kasi minsan yung therapist namin o yung facialist namin sa spa or janitor halimbawa, kaya naliliitan sa kinikita niya kasi pasanin niya buong daigdig. Buong pamilya. Siya ang general manager of the universe. Siya yun. Siya yung, ibig sabihin, yung kinikita niya, na palagay mo mataas na for a janitor, kailangan niyang pasanin yung buong pamilya niya. Totoo. Magulang niya, dalawa, nakaasa sa kanya. Asawa niya, nakaasa sa kanya. Mga kapatid niya, nakaasa sa kanya. Kahit paanong gawin ko, dissatisfied yung empleyado ko. Totoo yun. Okay, ngayon anong requirement ko? Sino sa inyo, before ko sabihin yung memo, sino sa inyo ang may kapatid, nanay, o etc. na, alam mo, walang trabaho, pabigat sa inyo? Sinulat nila. Okay, lahat yung mga yan, required silang umattend itong trainings na to. Bakit ka mo? Kung hindi mo sila tutulungan, nako, hindi pwede, hindi pwede. Inubliga ko. Ngayon, hopefully, yung mga therapist na kaya nakasimangot habang nagpe-facial o nagmamassage. Kasi walang pang gastos, kasi yung asawa, walang trabaho. Ngayon, ginagawa namin, kailangan tulungan sila ng mga taong hindi product. Alam mo, Carl, isang malaking suliranin at problema rin ng mga OFW. Di ba, porket may pinapadala ng mga dinares sa mga dolyar, lahat ng kamag-anak dito. Tita, pagalitan mo sila. Pagalitan mo yung mga pamilya. Sige na po. Hindi nila alam ang paghihirap ng mga nagtatrabaho. Pagalitan mo, tita. Napakahirap ng nasa abroad. Lalo na kung wala kang kasamang kapamilya mo. O, tita, kunwari kaharap mo ngayon ng isang anak na pasaway. Hingi ng hingi o kaya asawang tambay. O kunwari kaharap mo, paano mo papagalitan? Tita. Tita, sige, acting. Diyos ko, hindi napakadaling pulutin ng pera sa abroad. Pinaghihirapan, pinagdurusahan ng aming katawan. Okay? Ang yan sinasabihan, bago mo marating ang goal, tumulay ka sa ilambre. Ganun ang ginagawa. Yan. Kulang na lang, alam mo, kulang na sabihin, kaya dyan, magsumikap ka. Kasi yun ang iniisip lang nila, kung mo nagpapadala ka, enjoy na sila kasi Kaya nga po yun nga yung sinasabi, yung value of money, hindi nila pero alam. hindi nila yung mga naiisip, pinapadala. hindi nila naaalala kung ano ang pinaghihirapan, kung anong pagdurusa ang dinadala. Naiyak na si tita. Dapat po tita, yung mga pinapadala nyo, hindi nila ginagastos, ngunit dinadala nila sa negosyo. Yun. At ang panawagan ko, Front ever row since sila. nagsimula ako dito, tubusin nyo yung mga mahal nyo sa buhay sa ibang bansa. Paano nyo tutubusin? Simple lang po. Pakita nyo, kumikita na yung negosyo nyo ng sapato. Nay, yung business ko kumikita na ng 30,000 a Pwede ka month. nang bumalik. Sa loob ng 3 buwan. Pwede ka nang bumalik kasi magkano lang kinikita mo pag iis-is ng anidoro dyan. Totoo. Diba? Lalo na yung mga maid. Hindi nyo, ilagin na lang nyo sa isipan yung magtrabaho ka sa buong bahay. Totoo. Maghapon, maglinis ng kubeta, magluto, mag-alaga ng kanilang mga anak. Yan. Apakahirap. Marami akong tao na natulungan sa mga trabaho nilang Alam yan. nyo, tita, kung yung sipag nung maid na sinasabi nyo, dinala sa front row or sa networking. Sa networking. Totoo lang, to. sa totoo. Kung dinala mo sa isang networking, yung sipag na ginagawa nyo, ang trabaho ng katulong po ninyo is 16 hours, 12 hours. Dalhin po nyo yan. Sa networking, mag-networking ka ng 12 hours. Siguro milyonaryo ka na ngayon. Ay, nako. Yan na nga po ang sinasabi Mamaya na. iwan ko yung Kita nyo? Kita nyo? Okay. Mamaya, tita, Tita, dahan-dahan lang. Kalaman niyo. Yung puso nyo. Easy lang, tita. Yung puso nyo. Mamaya, tita, iiwan ko yung phone number. Sasabihin ko yung phone number. The best way talaga po para tubusin nga is yung mapakita mong may negosyo kang kumikita. Stable ka na. Hindi, at saka isa pa, at the same time, kahit may negosyo, you have to go to school. Yun. Finish your That's education. why ang sinuturo Aral, namin parati Kasi sa yung company. wala kang edukasyon sa panahon ngayon, wala ring mangyayari. Totoo. RS, hindi ba delikado nga pala yan? Kumikita na sila, baka ayaw na nilang tapusin pag-aaral nila. We have weekly trainings na we actually, ang maganda kasi dito sa atin, ako nanggaling po ako sa ganyan. Dumating po yung time na kumikita po ako ng 150,000 weekly.
So kung susumahin mo sa isang buwan, 600,000 po yung kinikita ko. A year, Medyo a month. a month po. Medyo maliit pa yon doon sa mga top earner na kilala ni Chinky. Oo. Meron Kasi tayong alam mo- mga top earners na kumikita 1 to 2 million a month. Alam mo, Carl, Nangyayari talaga yon. nung na-involve pa ako sa ganung negosyo, ang binayaran namin komisyon sa isang linggo sa isang tao, 800,000 sa isang tao. Wow. Totoo, Oo. totoo. It Kaya goes nga. as big as that. Kaya nga ang maganda sa front row, tinuturoan po namin sila. Libre na po ito ha. Meron po kaming training. Meron po kaming training na kung paano po mag-save yung mga estudyante. So At I have to train with you. ay, kayo po Yeah. marunong kayo mag-save. Ang dami niyo na pong diamante. Okay, Carl. nako, ang bilis talaga Tapos ng ng oras. oras. Ang bilis. At napakaraming texters. Magkikita-kita po tayo bukas. Ha? Kahit na hindi kayo nakapag-text or kahit na hindi kayo nabigyan ng reservation. Carl, may nagtatanong anong oras at saan ulit? Alas 8. Pero kailangan nandun na kayo ng mga 7 to 7:30 for registration. At night, morning. Morning po, dyan sa CBRC building, dyan sa tabi ng UE Recto. At ang front row naman sa Oh. El Terrazo. No, hindi. Sasabihin mo yan Terrazo, talaga. yes. Inaabangan nila yung telephone number. Paano tatawagan ang front row? Sige, ang front row po ay nasa El Terrazo, malapit po yan sa Belo at sa ABS-CBN. At kung nais nyo pong magnegosyo at makita kung ano po ang in-offer ng front row at kumita po, ang numbers po ay So sa mga gusto magnegosyo, nakatulad ko na kahit estudyante, part-time lang pero yung kinikita hindi pang part-time. Sa mga gustong magnegosyo na maliit lang ang kapital pero malaki ang kayang ibalik, doon tulungan tayo. Mm. or pwede nyo tawagan din si Giselle. Oh, Si Giselle, number mo. Alam naman po natin naman na mahirap po ang buhay sa labas. Wala na pong mababa ngayon. Lahat mataas na. Sweldo na lang ang hindi tumataas, di ba? Sa mga gusto pong mangarap dyan, sa mga nangangarap, pag niyo pong bitinin yung pangarap ninyo. Minsan lang tayong mabuhay sa mundo. Ba't di pa natin sa Telephone number na Eto kagad. 55. Teka muna, Thank you. ang swerte nitong dalawang to nakapag-plug ng kanilang ano ah. Oo. Swerte ah. Alam mo si Dr. Jessica Dian, sabi niya, no wonder, Golden Dove Award winner ang show at ikaw. Yes. Keep it up. Sabi niya, Go, Carl. napakaganda daw topic. Dr. Jessica Dian nagsabi niyan ha. Oh, Hi, Doc D. Ayan. Maraming salamat po sa aming mga panauhin. At syempre, maraming salamat sa ating binigay ng parangal ngayong araw na to. Yes, Ang congrats sa inyo Philippine Bowlers Club or Association of Kuwait. Si Oil nandito, Center for Small Entrepreneurs. Maraming salamat. Ay, Mang Inasal nagko-commit ng pang-raffle. Kaya lang hindi daw niyo mapapadala bukas. Paano kaya yun? hello, Mr. Sia. Oo, si Ferdinand, thank you. PFA, salamat din po. Chinese-Filipino Business Club. At saka Mr. ECY. Mr. Benji Sagmit, maraming salamat po. Dr. Jessica D, thank you for texting. Ang ating mga kaibigan nagte-text na hindi ko na mabasa sa sobrang dami nyo. Basta pumunta kayo bukas. Magkita-kita po tayo. CBRC sa Claro M Recto, katabi po ng UE. Magsisimula tayo alas 8 ng umaga, pero dapat nandun kayo first come, first served. 800 people naghihintay para yumaman, para umasenso at para magnegosyo. Kami po ang inyong naging ka-entre Pinoy na tuwing Sabado'y sumisigaw ng Maunlad ka, Filipino! Mayaman ka, Pilipinas! Ito po si Carl Balita. Ito naman po si Chinky Tan. Hanggang sa susunod na Sabado sa Radyo Negosyo. Tabayanan niyo po, the unbettable, Ambet Nabus.